Busy ako kaka-review sa kwarto at hindi talaga ako bumaba dahil andun pa si Jeremy. Lunchtime na at nagulat ako nang kumatok siya sa kwarto. I prepared your lunch already. Salamat, nauutol kong sagot. I'll go ahead, aniya pero hindi na ako sumagot pa. Wala nang ingay sa labas ng pintuan. Pakiramdam ko ay umalis na siya. Napabuntong hininga ako. Jeremy can easily take my breath away. Hindi ko alam paano niya nagagawa ito. Bumaba ako ng sala at wala na nga siya kahit ang sasakyan niya. Sa kusina, nakahilara doon ang mga pagkain na niluto niya. Ngumiti ako at excited na tikman ang mga yon. Lihim akong napangiti. Akala ko noong una ay hindi kami magkasundo ngunit heto at pinagluto niya ako ng pagkain. He's really intimidating but sometimes sweet. Wala pa ring nakakaalam sa bahay na ito na ilang beses na kaming nagtukaan. Ayaw kong malaman ni attorney at magalit siya. Ayaw kong isipin niya na malanding babae ako o na inaakit ko ang nag-iisa niyang anak. Pagkatapos kong kumain, nag-review lang ulit ako at edit ng ilang chapter sa research paper. Napatingin ako sa cellphone ko at nakita ang chat ni Ivana, ang natatangi kong kaibigan sa school. Girl, where are you? Ako, bakit? Ivana. Anong bakit? Girl, nakalimutan mo na bang may group review tayo? Hala, ngayon ba yun? Ako, hala sorry, Ivana. Ngayon ba yun? Sorry, walang maiwan sa bahay kaya hindi ako makakaalis. Ivana, hindi ka makakapunta. Ako na lang ang pupunta dyan. Hindi pwede si Kelsey kaya tayong dalawa na lang ang mag-review. Dito, pero hindi ko naman bahay ito. Agad kong chinat si Attorney Mildred kung papayag ba siya. Nakakahiya naman kung magpapunta ako ng kaklase ko dito. Attorney, pwede po bang mag-review kami ng mga classmates ko dito? Matapos kong masend, naghintay muna ako ng ilang minuto bago nag-reply si attorney. Yes, pwede naman hiha. Kumuha lang kayo ng pagkain sa ref kung nagugutom kayo, okay? Ako, salamat po. Matapos kong magpasalamat kay attorney, sinabihan ko na si Ivana na pwede siyang pumunta sa amin. Dahil kilala si attorney, sa San Roque, hindi mahihirapan si Ivana hanapin ang bahay na ito. Hindi nagtagal, nakarating si Ivana ngunit nanlaki ang mata ko nang makita na kasama niya ang hindi ko inaasahang tao na makitang makakasama niya. Girl, sorry na tagalan. Ito kasing si Nathan eh. Naiinis na sabi niya. Napatingin ako kay Ivana at kay Nathan na nakatutok sa akin. Ay oo nga pala, si Nathan, pinsan ko. Para akong hihimatayin sa kaba ng magtama ang paningin namin ni Nathan. Pinsan, sila, hi, aniya at naglahad ng kamay sa harapan ko. Just ko, is this for real? Crush ko siya noon pa. Noong tumuntong ako ng college, crush ko na siya talaga. Nanginginig na inabot ko ang kamay ko sa kanya. Caroline Ain de la Vega, I know, aniya sabay ngiti. Napaawang ang labi ko, kilala niya ako. Tumingin ako kay Ivana na sa bahay ni attorney nakatingin. Ang laki ng bahay ng mga Anderson, ang sabi niya. Tumungo ako, malaki nga, hindi may kakaila. Pasok kayo, sabi ko at tumingin kay Nathan na mukhang hindi interesado sa bahay, dahil nasa akin lang ang mga mata niya. Tatlo kaming member sa isang research paper. Ang pangatlo ay si Kelsey na hindi nakapunta at may emergency. Si Ivana, ayaw mag-aral ng solo kaya pumunta dito. Nasa aplaya lang naman sila kaya malapit lang dito. Nag-aral lang kami gaya ng napag-usapan namin. Si Nathan naman ay busy sa cellphone niya at pinapabayaan kami ni Ivana na mag-brainstorm. Anong gusto niyong juice? Kahit ano. Ikaw Nathan, nahihiya kong tanong. Nag-angat siya ng tingin sa akin. Anything will do, nakagat ko ang pang-ibabang labi ko at tumungo. Iniwan ko muna sila pansamantala at pumunta ng kusina para kumuha ng makakain nila. Nagpatuloy ulit kami ni Ivana sa pagbi-brainstorm namin. Hindi ko na namalayan ang oras na 5:00 na pala. Kailangan na naming umalis, ang sabi ni Ivana matapos naming mag-aral. Tumingin ako kay Nathan na seryosong nakatingin sa akin. Hindi niya kami inistorbo kanina. Na-bored kaya siya. Sige, pasensya na kayo at hindi ko na kayo may hahatid sa highway. Hindi, ayos lang. Dala naman namin ang sasakyan ni Nathan. Tumingin ako kay Nathan at nakita ang pagtaas ng sulok ng labi nito habang nakatingin sa akin. Ano kaya ang iniisip niya? Kumaway ako sa kanila nang palayo na sila sa kinatatayuan ko.
Isinara ko na ang gate pagkatapos nun at saka nag-asikaso sa kakainin mamaya. Nang mag-alas 6 na ay sumilip ako sa labas. Wala pang bakas ni Jeremy. Uuwi ba siya? Tinignan ko ang cellphone ko at hinanap ang number niya. Pipindutin ko na sana ang call nang pigilan ko ang sarili ko. Ano namang sasabihin ko? Nilagay ko na lang ang cellphone ko sa mesa at umakyat muna sa kwarto ko para maligo. Nang matapos, bumaba ulit ako pero wala pa rin si Jeremy. Tumingin ako sa orasan, nakitang alas 7 na ng gabi. Baka mamaya darating na yon. Kaya naghain na lang ako, hoping na darating nga siya. Ngunit mahigit 10 minuto na akong nakaupo sa mesa, wala pa ring Jeremy na dumarating. Hindi din dumating si Attorney Mildred. Kinuha ko ang phone ko at tinawagan si Jeremy. Ilang ring ang nangyari at hindi niya sinasagot ang tawag. Akala ko hindi nga niya sasagutin. Ibababa ko na sana nang biglang sinagot ang tawag. Hindi siya nagsalita pero rinig ko sa kabilang linya ang ingay na mula sa bar. Pakiramdam ko ay lumayo siya dahil unti-unting tumahimik ang paligid niya. Umuwi na ang crush mo. Nanlaki ang mata ko sa lamig ng pagkakatanong niya. Anong sinasabi mo? Akala ko hindi ka tatawag dahil naaaliw ka dyan sa bahay kasama ng crush mo. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Hindi ko alam anong isasagot. Pero bakit alam niyang crush ko si Nathan? At bakit alam niyang nasa bahay si Nathan kanina? Jeremy, kaya pala hindi mo ko tinawagan kahit mayroon ka na namang number ko. Puno ng panunumbat ang boses niya. Bakit mo kinuha ang number ko kung wala ka rin namang palang balak na tawagan ako? Nag-aral kami kanina at alam ng mama mo. Mabuti nga sa kanya nagsabi ka. Bakit hindi mo man lang ako tinawagan? Lasing na ba siya? At ano bang pinagpuputok ng botsi niya? Uuwi ka ba? Sabi ko na lang. Bakit naman ako uuwi? Hindi ba andyan ang bisita mo? Kumunot ang noo ko. Ilang alak na ba ang nainom nito? Bakit parang lasing yata? Lasing ka ba? Anong pakialam mo? Napabuntong hininga ako. Umuwi ka na. Nagluto ako, sabay na tayong kumain. Natahimik sa kabilang linya pero ramdam ko ang pagbuga ng hininga niya. Jeremy, hindi ako uuwi. Papauwiin mo ko kasi wala na ang crush mo dyan. Playgirl ka rin no? Pinagsasabi niya. At paano ako naging playgirl? Jeremy, hindi ko na natuloy ang sasabihin nang bigla niya akong patayan ng tawag. Napaawang ang labi ko at napatitig sa cellphone ko. Binabaan niya ako. Eddie kung ayaw mong umuwi, Eddie huwag. Kainis. Kinabukasan, maaga akong nagising at nagwalas sa labas ng bahay. Alas 5 pa lang, nagwawalis na ako at hindi inaasahang dumating si Jeremy. Pinagbuksan ko siya ng gate. Sa itsura niya, mukha naman siyang hindi lasing. Pero masungit ang mukha niya. Bumaba siya ng sasakyan at hindi ako pinansin. Pumasok siya sa loob na para bang wala ako sa harapan. Pinagpatuloy ko na lang ang pagwawalis. Napatingin ako sa cellphone ko nang mag-vibrate ito sa bulsa ko. Nang tignan ko kung ano, nanlaki ang mata ko ang makita ang text message galing kay Nathan. Hi, this is Nathan. Got your number from Ivy. Napatigil ako sa pagwawalis at nag-reply. Hello Nate, good morning. Nathan, hindi ba kaklase kayo ni Ivy? We've met a lot in the school and mall. Naalala ko na nakita din niya kami ni Jeremy na magkasama. Mabuti at normal lang kami ni Jeremy na kumakain noong gabing iyon. I'm sorry, nakadisturbo ba ako? Agad akong nagtipa ng reply matapos mabasa ang reply niya. Hindi naman, pero magwawalis muna ako. Day off kasi ang mga katulong ni na attorney. Agad akong napatili nang matalsikan ako ng tubig. Napalingon ako kay Jeremy at nakita siyang masamang nakatingin sa kotse niya, habang nakatutok doon ang hose na may malakas na buga ng tubig. Kaya tumatalsak sa akin ang iba. Alam kong alam niya na natalsikan ako. Hindi siya humingi ng sorry kaya alam kong sinadya niya. Dahan-dahan naman, may tao, sabi ko. Kung hindi ka sana tutunganga sa cellphone mo at tinapos mo muna ang ginagawa dyan, hindi ka sana nababasa. Masungit na sabi niya sa akin. Pasensya na, tatapusin ko na. Puno ng sarkasmo na sabi ko at tinapos ang pagwawalis malapit sa kanya. Bahagya akong lumayo sa kanya matapos kong madustpan ang mga tuyong dahon. Napatingin ako sa cellphone ko at nakita na nag-reply si Nathan. Ayos lang ba sa'yo na nagtitext ako? Please tell me if nakadisturbo ako
Nag-reply agad ako sa kanya. Ayos lang naman na mag-text ka. Walang kaso sa akin yun. Nakangiti ako matapos kong e-send ang message, ngunit literal akong napasigaw ulit nang mabasa ang likuran ko ng tubig. Galit na tumingin ako Jeremy. Naabutan ko siyang malamig na nakatitig sa akin. Nadulas sa aking mga kamay, sabi niya patukoy sa grip-ong nakatutok na sa akin. Ano bang problema mo Jeremy? Galit na sabi ko. Napagtaasan ko na siya ng boses. Basang-basa kasi ako ng tubig. Sabi ko, nadulas. Sagot niya sabay igting ng panga. Naikuyong ko ang kamao ko at galit na nilagpasan siya. Jerk. My phone vibrated once again. Sure. Ayos lang talaga. Wala bang magagalit? Like boyfriend. Ako, wala. Wala akong boyfriend. Nagpupuyos ako sa galit sa immature na Jeremy na yan. Kung mainit ang ulo niya, huwag sana siyang mandamay. Nagkulong ako sa kwarto at hindi na lumabas. Hindi ko alam na huling pagkikita na namin iyon ni Jeremy, dahil umalis na siya ng bahay para pag-aralan ang pagpapatakbo ng kumpanya ng papa niya sa city. Successful ang defense namin ni Ivana at Kelsey. Move na kami sa hard-bounding ng research, but may suggestions ang panelists that we need to change so may revision pang magaganap. Bukas na natin ito asikasuhin. Mag-celebrate muna tayo, ang sabi ni Ivana habang palabas kami ng school building. Nathan, I heard successful ang defense. Congrats! Nag-reply ako sa text ni Nathan at saka tinext si attorney na baka matagalan ako ng uwi. Alas 5 na kasi ng hapon. Downtown tayo. Gutom na ako, reklamo ni Kelsey. Pumunta kami ng downtown para doon na kumain sa pepper lunch. Mag-videoke tayo mamaya sa KTV bar. Kelsey suggested but yumangal si Ivana at sinabing dito na lang din sa downtown dahil meron naman sa arcade. Nathan, are you busy? Ako, we have celebrations with Ivy and Kelsey matapos naming mag-order, kumain na rin kami tatlo habang nag-uusap tungkol sa nangyari sa defense kanina. Maraming gusto gawin si Kelsey as part of our celebration. Dahil nakabuo na kami ng friendship dahil sa research, gusto niyang gumala kami tatlo at overnight. Walang kaso sa akin ang gastos. Sobrang generous ni attorney magbigay kaya marami akong pera na naitatabi. Punta tayo ng Kibanban Stream sa Bali. Suggestion ni Kelsey. Ang layo, may rest house kami sa sentro so pwede kayong magstay doon if you want tas punta tayo ng Kibanban para maligo. Napatingin ako kay Ivy. Wala na kaming klase sa susunod after research dahil naghahanda kami sa second sem for practicum. May kumpanya na akong a-applyan at alam ko kung saan na ito. Game ka ba Caroline? Papayagan ka ba ni attorney? Hindi ba sabi mo masungit ang anak niya? Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko nang ipaalala sa akin ni Ivana si Jeremy. Isang linggo na kaming hindi nagkikita. Sinabihan pala siya ni attorney noong araw na yun na huwag na muna umuwi dahil may bisita ako. Umuwi pa rin siya but umalis agad nang makita ng mismong mata niya si Nathan. Hindi pa rin kami nagkakaayos mula nang binasa niya ako nasira pa nga phone ko buti may extra si attorney. Magpapalim ako, ang sabi ko sa kanila. Gaya ng plano, nagkasiyahan kami dito sa fun time. Nagkantahan lang kami but no liquors. Nathan, nasa fun time kayo. Ako, yes. Ibababa ko na sana ang phone ko nang makitang tapos na si Ivy sa pagkanta. Ako na ang next nakakanta ngunit nag-appear ang pangalan ni Jeremy sa phone screen. CJ, hanggang kailan ka sa fun time? Gabi na. Biglang kumabog ang puso ko pagkabasa sa text message niya. Napatayo ako at napatingin sa akin ang dalawa. Saan ka? Ano, babalik ako. CR lang ako sandali, sabi ko sa kanila. Tumango sila at nagmamadali akong lumabas habang nagtype pa ng mensahe. Ako, nasaan ka? Kahit ang messages niya ay nagsusungit pa rin. Ako, reply please. Gusto kitang makita. Nasa malapit akong escalator paakyat ng rooftop. Hinihintay kong mag-reply si Jeremy. CJ, akyat ka. Nasa malapit ako sa rooftop. Napatingin ako sa taas at nakita si Jeremy na nakadungaw sa akin mula sa top floor. Ang lakas ng tibok ng puso ko nang magtama ang paningin namin dalawa. Hindi na ako sanay na hindi siya makita sa bahay. Pero ang sabi kasi ni attorney ay puspusan ang training niya bago ipasa ng papa niya ang posisyon sa kanya.
Nanginginig pa ang tuhod ko habang paakyat ako kung saan siya nakadungaw sa akin. Seryoso ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Nakita ko pa ang pagkibot ng labi niya habang inaabangan ako. Nang tuluyan na akong makaakyat, dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Hindi nagbago ang ekspresyon sa mata niya at hindi ko alam bakit may kung ano sa loob ko na gusto siyang hawakan, na gusto siyang yakapin, na gusto siyang halikan. "Kamusta ka na?" tanong ko. Galit pa rin ba siya sa akin? "Kumain ka na?" Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Mag-aaya ba siya na kumain kami sa labas? Oo nakita ko ang bahagyang pagtango niya. "Ikaw?" "Hindi pa," sagot niya. "Ano, samahan na kita." "Kakain ako ulit," namumula kong sabi. Bahagya siyang tumungo at nilahad ang kamay niya. "Akin na ang bag mo." Ako ang magdadala. Nanlaki ang mata ko at tumingin sa kanya kung saan ay nakanguso. Para noong nasa bahay pa siya ay galit na galit siya sa akin, ngayon, parang pakiramdam ko ay ayos na kami. Tinitignan niya ako na para bang ang ganda ko. "Salamat," sabi ko. Nahihiya. Iba na talaga ang tama ko sa anak mo, attorney. Mas lalo ko siyang nagustuhan sa ayos niya ngayon. Naka-business suit kasi siya at boss na boss talaga. Ako, naka-business attire dahil defense kanina kaya ayos lang na magsama kami. Hindi halatang study auntie pa ako. Text ko lang ang mga kasamahan ko na aalis ako. Napaawang ang labi niya pero tumungo rin naman. Nag-text ako both kay Ivana at Kelsey. "Girls, sorry, need to go. I bumped the attorney's son," nagpapasama siya sa lakad niya. I lied a bit pero alangan naman na sabihin kong sasamahan kong kumain baka ano pa ang isipin nila. Ivana's mom is lawyer too kaya alam kong magkakilala ang mom ni Ivy at si attorney. "Mildred." "Nathan, where are you?" "Nasa fun time ako kasama ni Ivana." "Ivana, Nathan is here. Hinahanap ka. Anyway, enjoy." "Kelsey, girl, may mga maritime dito. Bakit ka nawala?" Napailing ako sa text ni Kelsey at nilagay sa bag kung hawak ni Jeremy ang cellphone ko. "Fair na," nakangiti kong sabi. Nakita kong tinaasan niya ako ng kilay. Kahit iyang pagtaas niya ng kilay, sobrang gusto ko. Nababaliw na talaga ako sa anak mo, attorney. Ang simpleng attraction ko sa kanya ay ibang level na. "Anong pangalan ko Avenue mo sa cellphone mo?" Kumunot ang noo ko. "I saw Nathan's name in your phone. I wonder anong pangalan ang Avenue mo sa akin." Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Ano ba naman itong si Jeremy? Kahit simpleng bagay, gusto malaman. Pero gusto ko naman din. "Pangalan mo rin. Alangan namang iba." "Ano nga?" Hindi ko napigilan kang mangiti habang nakatingin sa kanya na nagpipigil ng ngiti. "Carlos Jeremiah, but since mahaba, CJ na lang." Nakita kong kumislap ang mata niya. "CJ." Tumungo ako. Namumulang nag-iwas ng tingin sa kanya. "CJ then." Aniya at basta kinuha ang kamay ko at dinala sa labas ng downtown kung saan nakapark ang sasakyan niya. Hinatid ako ni Jeremy sa bahay matapos naming kumain at magkwentuhan. Hindi na siya tumuloy dahil babalik siya agad sa Opol at malayo pa ang biyahe niya. Nagpaalam ako kay attorney about sa outing ko with Ivana at Kelsey nang makapasok ako. "Ilang araw hiha?" 3 days po, attorney." 3 days. Sige, bisitahin mo na rin ang bahay niyo sa Salay, total malapit lang doon ang Balingasag. "Opo, attorney. Leon nga po sana ang plano ko." "Kumain ka na ba?" "Opo." "Sige, magpahinga ka na. Congratulations ulit sa successful defense niyo." "Salamat po, attorney. Nag-half bath ako kaagad para makapagpahinga na." Tinignan ko muna ang phone ko at nakita ang text message ni Ivana kung saan nag-send siya ng pictures nila sa karaoke. Tama nga si Kelsey, may maritime silang kasama. "Nathan, you home?" Nag-reply ako kay Nathan. "Yes. Off to sleep. Good night." "CJ, hi darling. Got home. I miss your lips." Sana pala hinalikan na kita kanina. Napabangon ako sa nabasa. Alam kong uminit ang pisngi ko sa message niya. Itong anak ni attorney, bigla-bigla bumabanat. Caroline de la Vega ang pangalan ko, and not darling. "CJ, noted darling." Napapikit ako at nagtago sa unan. Itong si Jeremy. "You're fooling me, Jeremy." "CJ, I'm not. You should call me CJ. No one calls me that." Nakagat ko ang pang-ibabang labi. Gusto ba niya ako lang tumatawag nun sa kanya?
Ako, okay. CJ, what are you doing? Gusto ko nang matulog ba at mukhang wala yata siyang balak na matulog kaming dalawa. CJ, add me, we do FaceTime. Napanguso ako sa pagka-demanding niya. Ako, okay, pero marupok ako kaya pumayag rin. Hey, aniya matapos kami maging mutual. Napatingin ako sa kwarto niya. Madilim, lampshade lang ang nagbibigay liwanag kaya kita ko pa ang mukha niya. You look tired. Nakakapagod ang buhay CEO. Natatawa kong tanong. Ito ang narinig kong sinabi ni Attorney E. Yeah, are you mad at me? Mad? Bakit naman? Last time, binasa kita ng tubig. Ngumuso ako. So binasa mo nga ako. Nakita ko ang pagkagat niya ng labi niya. Naiyamot ako, kaya oo. At nakikipaglandian ka sa harap ko, so, really pissed that time darling. Ako naman ngayon ang napanguso sa pagtawag niya sa akin ng darling. I wanted to say sorry kanina pero ayokong masira ang mood. Hindi, ayos lang. Hindi na ako galit, nakangiti kong sagot. He looks relieved. Kinausap ka ba ni mama? Tungkol saan? Nagtataka kong tanong. Adoption. She's really pushing it. Gusto ka niyang i-adopt. Nanlaki ang mata ko. Hindi naman niya nabanggit sa akin ang tungkol sa bagay na iyan. She went here yesterday and asked Dad kung pwede ka ba niyang i-adopt. Dad said yes. Ano, hala, kumunot ang noo niya. Huwag kang papayag sa adoption. Kung papayag ka, I'm telling you, kukunin kita dyan at ilalayo kita kay mama. Nakagat ko ang labi ko sa sinabi ni Jeremy. Nabibingi ako sa lakas ng tibok ng puso ko. Does it mean, seryoso ba siya sa akin? Ayaw kong mag-assume. Pero ang seryoso ng mukha niya habang sinasabi iyon, gusto rin po ba ako ng anak niyo attorney? I'm excited, malakas na sabi ni Kelsey. Sa Taguluan siya nakatira ngayon kaya dinaanan niya ako sa highway dito sa Crossing Dayawan. Halata nga natatawa kong sabi sa kanya. Nga pala, nag-text ba si Ivana? Hindi nag-reply, sabi niya gustong sumama noong pinsan niya Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Nathan. Yeah. Hindi mo alam. Nabigla ako pero agad na kumalma. Hindi nila alam na naging crush ko si Nathan. Kuya, sa playa muna tayo May dadaanan pa kami, sabi ni Kelsey sa driver niya. Oras malaman ito ni Jeremy, magagalit yun. RJ, enjoy the trip. Nakagat ko ang pangibabang labi ko habang nakatingin sa picture na sinend niya. Ang gwapo masyado sa get-up niya. Luluwas siya ng Manila para sa meeting niya with the investors. Kasama niya ang papa niya na hindi ko pa nakikita. Nanlaki ang mata ko nang makita na tumatawag siya. Agad kong sinagot ngunit sinulyapan ko muna si Kelsey na busy sa cellphone niya. Hey, naistorbo ba kita? Hindi naman, sagot ko. Hinihintay na lang namin si Alexis. Kumunot ang noo ko. She's my stepmother, aniya kahit na hindi pa man ako nagtatanong. Hindi ko naman tinatanong, sabi ko at narinig ko lang ang halakhak niya sa kabilang linya. Papunta ka ng Bali? Oo, dadaanan ko ang bahay bukas. Doon sa Salay? Oo, narinig ko sa kabilang linya ang boses ng babae na tinatawag si Jeremy. Wait, may kausap pa ako, masungit na sagot niya. Sige na CJ, tinatawag ka na. Tumingin si Kelsey sa akin nang banggitin ko ang pangalan na CJ. Nakagat ko ang pangibabang labi ko nang pagsingkitan niya ako ng mata. Wait, repeat that again, ang sabi ni Jeremy sa akin. Ang alin? Kunwari confused ako. That name. You called me CJ. What? Hindi Pinipigilan kong huwag menjeti kaya tuloy, mas lalong na curious si Kelsey. Hindi ko ito ibababa. CJ. Sige na, I give up. Ang tigas ng ulo niya. Tumahimik pa nung una sa kabilang linya hanggang sa narinig ko ang mga mura niya na tuluyang nagpangiti sa akin. Tinapos ko na ang tawag dahil pakiramdam ko naiinis na iyong Alexis sa kanya na sinusungitan niya. Boyfriend mo, Yuzisa ni Kelsey. Hindi, pero pulang-pula at wagas makangiti kanina. Sumimangot ako pero natawa rin ng sandutan niya ang tagiliran ko. Nang makarating kami ng aplaya, naroon na sa tabing daan si Ivana kasama ni Nathan. Dahil van ang sinakyan namin, malaki ang space. Hi Nate, bati ni Kelsey.
Ngumiti lang ako at bahagyang tumango kay Nathan na enkatitig na naman sa akin. Ang init ng panahon, sabi ni Ivana sa likuran. May plano na ba kayong kumpanya na applyin? Tanong niya sa amin ni Kelsey. Sa resort lang ako namin doon sa El Salvador. Kayo, sagot ni Kelsey. Si Nathan sa Cebu ang training niya. Balak pa akong ipasama ni Mama sa kanya ayaw ko. Nakangusong sagot ni Ivana. Sa inyo na lang kaya ako, Kels. Pwede ba? Pwede naman. Sasabihin ko kay Dad. Ayaw mo talaga sa bahay ni Lolo. Narinig kong sabi ni Nathan sa pinsan niya. Ayaw ko doon. Kilala mo si Lolo. Masyado siyang strikto. Natawa ako sa sinabi ni Ivana. Halata nang ayaw niya sa Cebu. Ikaw Caroline, may applyin ka na ba? Meron na, sabi ni attorney, doon ako sa business ng ex-husband niya. Wow, really? Hindi ba inline ang business nila sa Lux Hotel and Resto? Tanong ni Kelsey na obviously ay maraming alam sa business. Sa pagkakaalam ko, tipid na sagot ko. I heard, ipapasa na sa nag-iisang anak ang posisyon, sabat ni Nathan sa likuran. Napaayos ako ng upo. Oo, sagot ko. Iyong masungit na anak ni attorney, Caroline. Tanong ni Ivana. Nakagat ko ang labi ko. Iyon kasi ang sabi ko sa kanila. Masungit naman talaga si Jeremy nung una. Hindi ba kayo close nun Caroline? Hindi ba nasa iisang bahay lang kayo nakatira? Pang-uusisa ni Kelsey. Alam kong nakikinig si Nathan sa likuran. Hindi masyado, sagot ko. Pinipilit maging casual. Sayang, balita ko sobrang gwapo nung anak ni attorney sabi ni Ivana. Hindi pala kayo close. Si Nathan ang nagtanong. Kinabahan ako bigla kahit na wala namang rason sana para kabahan. Oo, pinanindigan ko na ang sagot ko. Balita ko ay ipapakasal iyon sa anak ng kaibigan ng papa niya, sabi ni Ivana kaya napalingon ako sa kanya. Paano mo nasabi? Si Kelsey ang nagtanong. Sabi ni Mama, magkakilala sila ni attorney Mildred Totoo ba Caroline? Ikakasal na iyong anak ni attorney. Anong ang pangalan ng anak niya? Jerry. Ay tama, Jeremy. Parang may bamara sa lalamunan ko sa tanong ni Ivana. Hindi ko alam. Sagot ko at ibinaling sa bintana ang paningin. Nakarating kami sa Balingasag sa sentro. Malaki ang rest house ni na Kelsey dito. Mayaman nga sila. Marami namang extra rooms dito pero share na lang kayo girls sa room ko para makapag-bonding tayo, sabi ni Kelsey. Malaki naman ang bed ko. Si Nathan, doon na siya sa kabilang kwarto. Tumango lang kami at inayos ang mga gamit na dala namin. Walang masiyadong laman ang rest house but sobrang linas at comfy. May mga ibang appliances like ref, stove, and malaking flat screen TV but other than that, wala na. Ngayon ka bibisita ng Salay, Caroline? Tanong ni Ivana. Napatingin sa akin si Nathan na nasa couch nakaupo. Bukas na siguro. Anong oras na rin kasi? Sus! Alam mo ba Ivy? Itong si Caroline, may jowa na ito sabi ni Kelsey. Kelsey, angal ko, sino si CJ? Aniya at pinagsingkitan ako ng mata. Tumingin ako sa kanila, friend, sabi ko. Hindi nila ako tinantanan kung sino si CJ, dahil hindi sila naniniwala na friend ko lang daw yun. Bandang hapon, namalengke si Ivy at Kelsey at sinama nila si Nathan para tagabitbit ng pinamili nila. Nagpaiwan ako. Nilinis ko ang ilang alikabok sa kusina. Minimal lang naman. Hinihintay kong makatawag si Jeremy. Sa tingin ko ay naglanding na ang airplane na sinasakyan nila. Matapos kong maglinis, tinext ko siya. How's the flight? Akala ko ay matatagalan siya sa pag-reply, hindi pala. CJ, you didn't tell me kasama niyo pala ang crush mo dyan. Kumunat ang noo ko habang binabasa ko ang reply niya. Bakit alam mo na kasama namin si Nathan? CJ, nasa social media account mo. Agad akong napabisita sa timeline ko at nakita na tinag pala ako ni Kelsey ng picture namin sa van kanina. He stalked me. Anong ginagawa mo? CJ, really? Changing the topic. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko at sumalampak sa sahig, habang nakatingin sa cellphone ko na may reply ni Jeremy. I'm not changing the topic Jeremy. Natawa na ako sa 3 letter na sinend niya. Bakit ka galit dyan? CJ, because you didn't tell me na kasama mo ang crush mo. What do you expect? Mag-celebrate ako.
Napasandal ako concrete na dingding ni na Kelsey. Kung makita ako ni Newman ngayon, mapagkakamalan akong baliw dahil nakangiti ako na parang ewan. Grabe naman ang isang ito. Hindi ko naman siya boyfriend. Ako, hindi ko naman kasama ang crush ko dito. CJ, sinungaling. At talagang inakusahan pa niya ako. Namiss ko na tuloy siya. Ako, totoo nga, hindi naman si Nathan ang crush ko Nang ma-send ko yun, tumayo na ako nang marinig ang busina ng van sa labas. Nakauwi na sina Kelsey. CJ, sino? Oh, pawisan ka. Mukhang nilinis mo lahat ang sabi ni Ivana nang makita niya ako at ang kasinang malinis na. Sumunod si Nathan sa kanya dala ang mga pinamili nila. Hindi naman, sagot ko at nagtipa ng reply kay Jeremy. Ako, crush ko, anak ni attorney, Mildred. Mariin kong nakagat ang labi ko at nagmamadaling pumasok sa kwarto ni Kelsey, para hindi nila makita ang pamumula ko. CJ, damn, hindi ko na napigilan ang tawa ko nang makapasok ako sa kwarto. At mas lalo pa akong natawa nang makita na tumawag kaagad si Jeremy. Noindang yata siya sa confession ko. Kinabukasan, maaga akong nagpahatid sa driver ni na Kelsey papuntang Salay. Pwede namang mag-commute ako pero Kelsey insisted na pahatid na sa driver nila. Naku ma'am, mukhang marami kang lilinisin Natatawang sabi ni Manong driver habang nakatingin sa bakuran naming maraming tuyong dahon. Mukhang ganoon na nga po Manong, alanganin kong sagot. Pumasok na kami sa loob at sinimulan na naming linisan ang buong kabuuan ng bahay. Nang matapos, nagpabili ako kay Manong ng makakain namin habang ako ay tamang scroll sa FB. Nawala ang ngiti sa labi ko nang mamataan ang isang babaeng nagtag ng pictures kay Jeremy. Matilda Antenor, ang pangalan ng babae. May pictures doon na nakapost with caption, "Meeting the fiancé." Natuloy kami sa Kibanban stream. In-off ko rin ang phone ko habang nasa Balingasag kami. Ayaw ko siyang kausapin. Si Jeremy, sobra akong nasaktan after finding out na ang kinita pala nila sa Manila ay hindi investors, kundi ang fiancé niya. Pero hindi naman kami mag-boyfriend talaga, still masakit pa rin. You okay? Tanong ni Nathan nang hindi ako sumama kina Ivana para mag-picture taking. The place is greeny. Ang lakas maka Mother Nature. Nasa tubig lang ako at tinatanaw sila. Yes, ngumiti ako kay Nathan. You don't look okay? Ang sabi niya at tinanaw rin sina Ivana sa unahan. Bakit mo nasabi? Natatawa kong sabi sa kanya. Matapos mong makauwi nung pumunta ka sa Salay, para kang namatayan. He said seriously. Alanganin akong ngumiti. Inoobserbahan niya ba ako? Noong nagkita tayo sa Ayala, you were with Carlos Jeremiah Anderson, right? Napatingin ako sa kanya. Kilala niya si Jeremy. And before that, yung sa food court, pinalis niya kami. Naitikong ko ang bibig ko. Masyadong klaro nun lahat sa alaala ko. Are you really not close? Tanong niya. Pinagsingkitan niya ako ng mata na para bang alam niya kung kailan ako magsisinungaling. Hindi pero nag-uusap, ang sagot ko at bumaling ulit kay Ivana. Siya ba ang boyfriend mo? Napatingin ako sa kanya na wala na sa akin ang paningin. Nasa kina Kelsey at Ivana na rin. Pinagsasabi mo, natatawa kong tanong. I'm fake ang it. CJ, short for Carlos Jeremiah, right? Ang lakas ng kabog ng puso. Pakiramdam ko ay na-corner ako sa krimeng hindi ako ang may gawa. Wala akong boyfriend, sagot ko. He smirked tila hindi naniniwala. It's not a surprise. Hindi nga naman dapat siya mag-girlfriend or he'll lose his inheritance. Sabi niya at iniwan ako para puntahan si Ivana. Para akong hindi makahinga. I know I like Jeremy. Hindi ko alam kung gusto rin ba niya ako o sinasakyan lang lalo't halata ako masyado na apektado ako sa presensya niya. Ano pa man, yung sinabi sa akin ni Nathan ngayon, parang paalala na hindi kami pwedeng magkasama ng anak ni attorney. Last day na namin ito, at bukas uuwi na kami sa mga bahay namin. Habang nagpipicture sila sa unahan, mas minabuti ko nang in-enjoy ang moment ko dito sa Kibanban Stream. Sinubukan kong iwala sa isipan ko ang sinabi ni Nathan kanina pero para iyong speaker na naka-repeat mode at pabalik-balik sa utak ko. Lumangoy ako sa malinis at klarong tubig palapit sa malaking bato. Kibanban Stream is a nice place to relax.
Babalik-balikan ko talaga ito for sure. Caroline. Napatingin ako kay Ivana nang tawagin niya ako. Attorney Mildred is calling. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya at nagmamadaling umahan. Bakit siya tumatawag? Hello po attorney. Ang sabi ko matapos kong makuha kay Ivana ang cellphone niya. Hello Caroline. Kamusta ka dyan? Hindi kita matawagan sa phone mo. Nakapatay po ang phone ko attorney. Bakit po? Kasama ko ang mama ni Ivana, si Julie. Pinag-usapan namin ang tungkol sa pag-adopt ko sa'yo. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. She's pushing the adoption. Mag-usap tayo pagbalik mo hihaa. Mag-enjoy ka muna dyan, ang sabi niya. Sige po, mahinang sagot ko at ibinalik kay Ivana ang cellphone niya. Ano, bihis lang muna ako. Ang sabi ko, hindi na sila nakapagtanong dahil umalis ako agad sa harapan nila, kahit pahalatang gusto nilang magtanong. Hindi na rin kami nagtagal pa dito at bumalik na kami sa rest house ni Kelsey. Wala pa rin ako sa mood, una dahil sa post, pangalawa sa adoption. Hindi ba mas maganda yun Caroline? Kilala ang mga Anderson hindi ka mahihirapan sa hanap buhay niyan kung dala mo ang pangalan nila. Ang sabi ni Kelsey. Ang unfair naman nun Kels sa mama ni Caroline, sabi ni Ivana. Hawak ko ang cellphone ko at nasa edge ako ng kama nakaupo. Nagdadalawang isip ako kung bubuksan ko ba o hindi. Ayos ka lang Caroline. Napatingin ako kay Ivana na nag-aalalang nakatingin sa akin. Oo naman, ngumiti ako, pilit. Hoy, engaged na itong kuya-kuyahan mo. Tanong ni Kelsey habang nakatingin sa cellphone niya. Mas lalong sumama ang pakiramdam ko sa sinabi niya. Patanjin, yusis ni Ivana at lumapit pa kay Kelsey. Humiga na ako sa kama ko at binuksan ang cellphone kung 2 araw nang nakapatay. Sunod-sunod na text messages ang natanggap ko kay Jeremy na hindi ko binuksan. Delete all ko kaagad. Ayaw kong malaman ang sasabihin niya. Crush lang naman sana pero bakit ganito? Nagbukas ako ng FB at nakita ang mga sumunod pang pictures nila Jeremy kasama ni Matilda. Napukaw lang ang atensyon ko sa text message ni Nathan. Pinagmamasdan kita, gusto mo ang anak ni Attorney Mildred. Ako, what are you talking about? Nathan. Noong nakita kitang nagdi-dinner sa Ayala, nakita ko kayo sa bar, you were kissing like a couple. Nanlaki ang mata ko at agad na napatayo sa text niya. Saan ka? Tanong ni Kelsey. Ano, paangin lang, sabi ko kahit na may aircon naman. Lumabas na ako ng kwarto at hinanap si Nathan. Nakita ko siya sa harapan ng kwarto namin ni Kelsey, nakatayo na tila ba inaabangan ako. Nagulantang kayata. Aniya, what's your deal? Umiling siya at tumalikod na para bang sinasabi niya na sundan ko siya kaya sinundan ko siya. Nasa labas na kami, umupo siya sa kahoy na nasa labas lang ng bahay ni na Kelsey. Kilala ko si Jeremy, paunang sabi niya, ilang beses na kaming nagkita sa mga family gatherings and events. Kilala ang pamilya niya sa CDO, in case hindi mo alam. Ano bang gusto mong ipunto? Binabalaan kita mula sa kanya. Napatigil ako at napatitig sa kanya. Ano? At bakit naman? Cause he's an ass. A good for nothing. Saan ba nanggagaling ang galit niya? At bakit niya sinisiraan si Jeremy sa akin? Hindi ko siya sinisiraan sa'yo. It's true, ex-boyfriend siya ng ate ko. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Now I know. I've seen Jeremy kissing random girls in the public. Kahit katulong sa bahay ay hindi niya pinalagpas. Hindi na dapat kini-question ang ugali niyang yan. Napabilang ako sa kabilang side. Alam ko, ang sabi ko. What? Lumingon akong muli sa kanya. Alam ko, ano naman sa'yo ngayon? Tumayo siya at umawang ang labi. But later on, agad rin niyang itinikom ang bibig. Wala naman kaming relasyon ni Jeremy. Kung ano man ang nararamdaman ko sa kanya, it was all infatuation. So thank you for reminding me Nathan. Matutulog na ako. Ngumiti pa ako sa kanya at nang tumalikod, doon na nawala ang ngiti ko. Pumasok ako sa kwarto ni Kelsey at humiga na sa kama. Pero bago ko ilagay ang phone ko sa lamesa katabi ng kama, nabasa ko ang latest text message ni Jeremy. CJ, I'm mad. Kinabukasan, maaga kaming umalis ng Balingasag. Hindi na namin pinag-usapan ni Nathan ang nangyari at hindi rin naman kami nag-usap.
Busy si Ivana kakang-awa na gusto pa niya magtagal sa Bali, but kailangan na naming umuwi para makapa-hardbound na kami. Pagdating ko ng bahay, sa labas palang naabutan ko si Jeremy na kahalikan si Ella. Ang katulong. Nakita niya ako pero nginisihan niya lang ako at pinagpatuloy ang ginagawa. May karayom na tumurok sa puso ko pero nilagpasan ko sila. Bakit ba nagka-crush ako sa taong kagaya niya? He's an ass. Oh, nakauwi ka na pala hiha. Nasira ba ang phone mo? Ang tanong ni attorney. Hindi naman po. Pasensya na po kayo. Gutom ka ba? Halika samahan mo kung kumain dito at may pag-uusapan tayo. Tungkol ba sa adoption? Pumasok si Jeremy at nakita ko ang kakaibang ngisi sa labi niya. Nag-iwas tingin ako. I hate him. I really hate him. Kinuha ni attorney ang kamay ko at dinala ako sa sofa. Ma, ano yan? Tanong ni Jeremy. Feeling ko ay alam niya ang pakay ng mama niya sa akin. Mag-uusap lang kami sandali ni Caroline, anak. Tumingin si Jeremy sa akin at nakita ko ang pag-igting ng panga nito. Galit siya, pues galit din ako. Umupo kami sa sofa at tinanong kaagad ako ni attorney tungkol sa adoption. Napag-isipan mo na ba nagtungkol sa bagay na iyon hiha? Ang tanong niya sa akin. Napatingin ako kay Jeremy nang umupo siya sa harapan namin. Nagkatitigan kami. Kung wala lang ang mama niya dito, pakiramdam ko ay sinugod na niya ako. Alam kong galit na galit siya. Halata iyon sa mga mata niya. Pero galit rin ako. Sobrang galit na galit. Yes, attorney, napag-isipan ko na po. Ang sabi ko na hindi pinuputol ang tinginan namin ni Jeremy. Really hiha, what's your decision? Nakita kong tumayo si Jeremy. Bakit? Pipigilan niya ako. Lumingon ako kay attorney. Mildred at malungkot na ngumiti. Attorney, thank you po sa offer ninyo but hindi po ako papayag. Nawala ang ngiti sa labi niya. Naramdaman ko ring natigilan si Jeremy sa paglapit. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Kinupkup niyo po ako ng walang ibang hinihinging kapalit pero po, hindi ko po kayang palitan ang apelyido ni mama. Hinintay ko na ang sarili ko sa reaksyon ni attorney. Akala ko ay magagalit siya but it was a surprise makita ang pagngiti niya. I expected it already hiha. I respect your decision. Ang sabi niya at niyakap ako. Sayang, gusto talaga kita maging anak. Forever po, magiging anak ninyo ako. Sabi ko sa kanya sabay tingin kay Jeremy na ngayon ay mariing nakatitig sa akin.